Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is December 16, 2024. Ayan, okay. Okay ba ang aking audio, MIBs at mga ka-clear? Medyo maaga tayo pero meron pa rin tayo mamaya. Kaya lang ayoko itong pakawalan agad. Dapat kanina pa to. Dapat kanina pa tong issue na to, di ba? Actually, natatandaan natin, hindi ba? Makailan ay nag-cite in contempt itong si Congressman Paduano laban dito kay General Wilkins Villanueva sa di umanong evasive na pagsagot, no, sa mga katanungan. Actually, mga clear, sinabi naman sa case ng Lincoln versus Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee, na pag ang isang witness, no, isang resource person ay evasive sa mga tanong, alam mong nagpapaligoy-ligoy, pwede talaga siya ma-cite in contempt. Kasi lumalabas dito na wala ka ng balak na makipag sumagot, no, ng ayos. So siguro at that time, marami naman nakapuna na parang paiwas ang sagot ni General Wilkins Villanueva. Panoorin nga natin para magkaroon tayo ng idea kung paano. Share ko lang ha. Sorry lang naman to. Okay, I will give the floor to Chairman. Okay, Congressman Paduano, you are recognized. Chairman, anyway, naunahan lang ako ni Chairman Akop. Kasi, General Wilkins, eto, last warning ko sa iyo sa nangyari, you're lying. Oh, gusto mo i-cite ko na? Ano pa yung mukha mo Tumango naman siya, di ba? Yung sinabi niya, you're lying. Tumango siya admitted ba to? Wait lang, ulitin natin. Eto, last warning ko sa iyo sa nangyari, you're lying. Oh, gusto mo i-cite ko na? Tumango naman siya So, ibig sabihin, lying talaga siya. Pero medyo nakatiwi ang bibig niya. Siyempre siguro, nararamdaman niya, nako, ito na naman. Congressman Paduano. Diba? Berdugo na Senado. Ganun yung dating siguro sa kanya. Pero sinabi niya, you're lying. Tumango siya Dapat sinabi niya, at siya tumango. Diba? Ano pa yung mukha mo You're not respecting this committee. And I warn you, this will be the last. Kanina nung tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? Now you admit that it's all about your command responsibility. Well, in fact, magtuturuan na, aserto, dinideny mo. Of course, your words against the words of aserto. Now, eto si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Pilapel? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na nakinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Parang sa akin bilang ikaw ay kinikilalang head ng PIDEA, kinikilala kang parte, no? Hindi lang ito ordinaryong investigating officer Diba? Hindi siya ordinaryo. Head ka Tapos yung mga taong kakausapin mo, kung na-interrogate mo, di mo matatandaan. Alam mo mga clear, that's the way how, this is one way of evasing talaga. No? Evading. One way of evading the question. Hindi ko po matandaan Tandaan nyo naman si Naalala nyo naman sila Mayor Alice Goo? Hindi ko po matandaan Balikan ko kayo. Para hindi dumiretso agad yung sagot. Kasi, may nagtuturo na sa kanya. So, paano niya ma-evade yun? Diba? Di ko po matandaan kung nakausap ko siya. Pero, sa ranggo mong yan, ikaw ang pinili na mag-head ng PIDEA at that time. Paano namang imposibleng hindi mo matatandaan kung nakausap mo? Isa sa pinaka-suspect ito, asawa ng Alan C. Yung Jed C. So, di ba parang, di mo matandaan kung nakausap mo malang kahit saglit? Hindi ba? Yun
nakakapagtakang hindi mo matatandaan yun. Ayun And yung I problema. don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie. Just a few minutes ago. Sarap ko. Sinabi mo na delegated, that authority was delegated to your personnel. Yes, Nung Mr. Chair. Nung tinanong ka ni Chairman ako, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Ready naman siya eh. Ma-cite in contempt. Nakita niyo yung itsura niya? Pasensyahan po tayo dito. Invite Tinan mo yung bibig niya, di ba? Ready siya. Di ba? Siguro kung nagpakita ng mga clicks, even before, hindi siya humble eh. The way I see it, hindi siya humble sa pakikitungo dito sa Quadcom hearing. Wala yung meekness, humbleness. Di ba? Palaban pa siya eh. Palaban siya na evasive ang dating. Di ba? For me, ako kasi lawyer siguro, kaya minsan mapapansin ko, ba't parang ganun yung sagot niya? Siya pa naman yung pinakamataas. Bakit hindi niya alam? Parang imposibleng hindi mo matandaan kung nakausap mo. Di ba? Yun lang, yun lang. Tapos parang wala namang valid reason para hindi mo matandaan. Eh sabi ko nga, kung ito ay isa sa mga suspect, pinakulong nyo. Pinakulong to eh. So di ba parang imposible na hindi niya malamang kung kinausap niya. Siguro yung, kung yung mga boy, ba? Yung mga security guard na hindi sila yung prominent, no? Na tao na dapat mong makausap o sila hindi yung number one suspect. Makakalimutan po mga muka. Pero this person, yung Jed, na asawa nung Alan C. For me lang, mga klip, parang hindi katanggap-tanggap na hindi mo maaalala kung nakausap mo. violation of Section C, Section 11, letter C, of our rules. So, Mr. Chairman, pinagbigyan na kita. Diba? Ito sa akin na mga klip. Right there and then, kung humble si General Wilkins, pwede naman siya mag-apila. Your Honor, I am really telling the truth. I moved for reconsideration of the order of... Ay, hindi pa pala wait lang Alam ko, wait lang. Yung pasagot mo? There is a motion to cite in contempt General Wilkins Villanueva for violating Section 11, paragraph C, refusal to answer relevant questions from the committee. This was duly seconded. And do I hear any objections? Hearing none, the motion is approved. Yan, okay. With the Yung indulgence tayo dapat mga clear. Right there and then, di ba, nagbang na eh, may order na eh. So dapat, nag-motion na siya for reconsideration to show the humbleness. I-prove mo. Di ba? I-prove mo na hindi ka nagsasalita, hindi mo ini-evade yung tanong. Di ba? Kasi mga clear talaga, pag ini-evade mo yung tanong, mababaliwala kasi yung power ng Kongreso na tanungin yung mga witness, yung resource person, kung evade lang ng sagot. What for pa para magkakaroon ka ng investigation kung i-evade lang din naman. Hindi lang naman nila na ganito si VP Sara eh. Diba? Kasi questionable pa yung kung talaga pwede nila makontempt at maikulong. Diba? Kasi nga ngayon problema nga, didimanda mo ba yan agad nang hindi siya napapa-impeach? Although wala siyang immunity from suit. Diba? Kaya lang diba? Wala naman siyang immunity from suit, pero questionable pa kung pag na-file siya ng kaso, halimbawa lang, nasampahan siya ng kaso, tapos no bail recommended, kung madidetain. It's a big question pa yon, diba? Kasi impeachable officer siya. Pero wala siyang immunity from suit. So, paano pa yan? Kung i-contempt mo lang, tapos papakulong mo. So, diba? Big question pa rin yan. Legal question yan.
Yan. Kaya si VP Sara, kaya tingin ko, hindi rin nila ginanon. Kaya malakas din ang loob naman ni VP Sara na ipakitang hindi siya may respeto. Pero sabi niya, very respectful siya. Respectful siya. But anyway, ito nga. So yun na yung naging dahilan. So ano nga yun na naging reaksyon? Of course, na tayo sa reaksyon ni General Bato. Okay? Ito, nasaan ba? Okay, dito tayo. Punta tayo dito. Siyempre na medyo nakakagulat ito. Bakit si ano kasi ang nagre-react dito? Bata-bata. Matapang yan, dapat matapang yan na NP, dapat doon sa Mindanao yan. Okay, ulit. Kung matapang yan, dapat matapang yan na NP, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Sir, sa inyo pong pagkikipaglaban sa CPP and PNDF, na salubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano sa mga nagdaang panahon? Hindi ko na salubong yan dahil kung matapang yan, dapat matapang yan na NP, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Hindi ko na rinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Lumabas yung pangalan niya ngayon nung congressman na. Hindi ko kilala yung tao niya noon. Opo, kasi marami din po sa mga produkto ng Philippine Military Academy ang nag-question dito nga sa nakaraan ni Congressman Paduano sa ilalim po ng Alex Bongkayo Brigade na kini-question na ang mga PMAer na nalagay sa pamahalaan nagsilbi po at nagbuwis ng buhay. Pero siya, sa nagdaang panahon, ano raw ang naging ambag niya sa bayan? Pagsira ng ating bansa. Pagsira. Gusto na sirain para ito'y malugmok at sila maghari. Through the legal forum, no? Diyan na sa talagang lumalabas na nananalo sila ngayon dahil yung nila ay talagang nakuha na nila dahil nakapasok na sila sa Kongreso. Andyan na sila. So, yun nangyari ngayon. Binibigyan natin ng chance sirain ng hindi from the outside, from within, mismo sa ating gobyerno. They are using democracy to destroy democracy. They are talagang yung kanilang duplicitos na mga estratehiya ay gumagana. Okay. Kung may mga points niya? Sabi niya, kung NPA yan, dapat nasa Mindanao yan. Okay? At ang sabi niya, ito, definitely, kasama si Paduano, Congressman Paduano, ay sinisira ang gobyerno. Pero hindi naman niya pinpoint kung paano sinisira yung gobyerno, mga kaklir. Okay? Hindi niya pinpoint. Tingnan natin. Kasi ako, di ko rin masyadong kilala to si Paduano si Congressman Paduano. Tingnan natin yung history Tingnan natin yung history niya. Okay. Okay, sige. Dito. Congressman Paduano. Dito tayo. Yan. Unarmed communist. Okay? Dati siyang naging miyembro ng CPP. At the age of 16, mulat na yung isip niya, no? Tapos, si ID Yorak lang. Rights to Ay, chairman pala ng COMELEC. Wait lang, ano ba naging posisyon niya? Okay. Tingnan natin yung mga naging posisyon ng kanyang ito nga tayo. Commission of Government Yorak. Ay, pumasok. Okay.
lawyer, teacher of law, and a devoted public servant. Itong si Ma'am Heidi Yorak. Wait, ito. Ano natin position niya? Ayaw to lumabas. Wait ayaw. Dito tayo. Wait, okay. Dito tayo. Pakita ko lang para meron tayo idea. Papasok tayo ulit mamaya kay Paduano, kay Congressman. Si auntie niya, yan. Ito, si Ma'am Yora, Heidi Yora. Okay? Yan ay nag-serve ng 7 taon as National Election Commissioner. Okay? Tapos, naging chairwoman din siya ng PCGG. Okay? Tapos, nahabol nila, on her watch, PCG recovered for the National Treasury $683 million US dollars from Marcos Swiss bank accounts. Okay? So, yan ang achievement ni Ma'am Heidi. Kilala ito dati. Okay? Professor pa pala, Okay? Now, balik tayo kay Congressman Paduano. Okay. So, nakita natin ano bang history ni Congressman Paduano. Okay, yan. So, he later became part of kilala din to. Okay, laban yata to. Ano ba panahon ba to? Panahon ni Marcos. Okay. Ayan. So, para sila sa mga magsasaka Pinaglalaban nila yung mga karapatan ng mga sasaka. Okay. Okay, Paduano. Okay. In December 1999, the RPA-ABB issued a statement signed by Paduano admitting, siya pala nag-sign pa, admitting the group's involvement in the assassination of former Philippine Constabulary Rolando Abadilla. Ito yun. In 1996, bakit? Okay. Okay, siya ay ang Philippine Constabulary. Siya, PC siya, member, officer. Heading the PC Metropolitan Command's Intelligence and Security Group under the dictatorship of Ferdinand Marcos. Which became notorious. Baka naman kaya nila, although not justified, naging notorious daw to. Okay? And the 5 men convicted of the crime were mere fall guys. Okay, on July 21, year 2000, Paduano was mistakenly arrested for a few hours in Murcia, Negros Occidental. Okay? Despite carrying a safe conduct pass. Bakit? For his involvement in peace talks between rebels and the government, he was soon, mistakenly lang naman So wala pa siya, di pa siya na-arresto for whatever crime, right? He was released upon the request of Governor Rafael Coscolluela. Okay? Ito naman si Paduano, na-expelled naman pala. Dito sa grupo, tanggal na siya Okay? So, hindi na siya miyembro. Nagbalik loob na tuloy siya, Paduano later disengaged from RPA-ABB as he sought to participate in the 2013 elections as party list representative of Abang Lingkod. Okay? First nominee siya. So, Abang Lingkod ang ang kanyang party list. Ito kasi, mga ka-clear, itong party list na to, parang inobjekan to ng COMELEC. Okay? So, ang naging resulta nito, mga ka-clear, ito sabi ng COMELEC. Okay? Ito natin. Yan. Ito. Earlier, sabi nung tatakbo sila, COMELEC barred Abang Lingkod from participating in the 2013 midterm polls after it submitted to the poll body digitally altered photographs of its activities as proof of its track record of the group. As a group. Diba? So, sabi naman ng COMELEC, photoshopping images to establish a fact that did not occur is tantamount to declaring unlawful statements. Sabi ng COMELEC. Pero sabi ng Supreme Court,
Hindi pwede yan. Supreme Court stopped COMELEC from implementing its order and issued the status quo and anti-order to allow the group to take part in the May 2013 elections. Kaya sila napaupo. So, ibig sabihin, yung karapatan nila, tumakbo, ay hindi hinadlangan mismo ng Supreme Court. Okay? Maliwanag yan, ha? So, ano ngayon ang nirereklamo nung sinasabi ni Senator Bato na yung mga, miyembro ng AFP, tinatanong mo ba't siya nagpa-participate? Tingnan nila yung Supreme Court decision. Bakit na-allow itong grupo, yung abang likod, mag-participate, kaya nakaupo dyan? Otherwise, matagal na siya dapat tanggal dyan. Diba? So, yon ang issue dito. Well, anyway, ito kasi yan isa pa, wait lang ha. Meron dito, ito. Meron kasi siyang sinabi, ito. Okay. Yan, no? Diba? Sabi nga niya, nakapasok na sila, NPA sa Kongreso. Andyan, kita ba? Ay, sorry. May binabasa ako iba. Okay, pasok ko lang to. Yan. Nakapasok na sila, NPA sa Kongreso. Referring, of course, kay Congressman Paduano. Siguro kasama na rin dito sila, may bilang pinagbibintangan na lefties. Si, party list teachers, di ba? Si Representative Franz Castro, Brosas, yan, Manuel. Andiyan na sila. Binibigyan natin ng tsansa yung mga kalaban ng Estado. Yung CPP, NPA, NDF, sila ngayon ang standing tall na tumatawa habang nag-aaway ang Marcos at Duterte. Okay, bago ko to i-analyze pakinggan muna, tingnan natin muna kung ano sinabi mismo ni dating Pangulong Duterte. Mukhang nakalimutan mo na to Senator Bato. Galit ka lang kasi dahil tinatamaan yung mga bata mo Diba? Porkit ba tinatamaan yung mga bata mo at napupuna, di umano ang pagsisinungaling namamayagpag na yung NPA. Kahit naman tayo mga ordinaryong tao, gusto din naman natin madinig yung katotohanan, di ba? Ito, sabi ni ito. Ayan, Duterte, President Duterte assures support to rebel returnees, who are you to judge now? Diba, sinabi naman doon sa nabasa natin, tumiwalag siya at gusto niya na mag-participate sa gobyerno. Diba? Ano sabi dito? In his speech during the disposition of arms and forces of the Revolutionario Partido Manggagawa, ayan pa kasama pala, ayan pa Revolutionary Proletariat Army Alex Bongkeo Brigade, Tabara Paduano Group, ito ba yun? Kasama ba to? Siguro, no? Or Kapatiran, September 19 to, anong taon to? 2019. President Duterte said, the government will provide support to rebel returnees for them to become productive members of the society. Ayan, Tapos ikaw mismo magda-down sa kanila. Is it because nga tinatamaan kayo? Okay, hindi naman porkit hindi naman porkit sumuko na sila, di ba? Hindi porkit nag-return na sila sa government to be productive members of the society. Hindi na sila kikibo sa kamalian ng administrasyon. Kaya nga sila minsan nakikipaglaban dahil mayroong pang-aabuso sa administrasyon. Hindi ba? Bakit pa sila dati? Diba? Kaya nga iba lefties nakikipaglaban para sa mga magsasaka, para sa mga mararalitang guro. Kasi di nila gusto yung pamamaraan ng gobyerno. Which is hindi dapat kasi it's, diba? Pag meron ka ng active, participation sa rebellion, syempre it's a crime. Already. Pero kung member ka naman, at wala ka pa namang ginagawa, member ka pa lang, diba? At bumalik na, ito pa mga bumalik na, at they want to become productive members of the society. Bakit nyo ngayon sila titirahin? Parang ire-red tag ulit. Diba? Dahil tinitira yung mali nyo. So, ibig ba sabihin, mga kaklir, ibig ba sabihin ni Senator Bato? Ito halimbawa lang na paggastos ni VP Sara ng confidential funds. Hindi ito tututulan.
ng mga rebel-returnees, kung rebel-returnees nga itong mga iba dito. Yung iba leftist lang. Hindi nga. Diba? Sa totoo lang, mga kaklira, syempre ayaw natin ng rebellion. Syempre gusto natin tahimik na society. Pero pansinin nyo, itong mga taong ito, yung medyo may pagka-left ng konti, sila yung nakakakita ng pang-aabuso ng gobyerno. Sila yung critical pagdating dito. Sila yung nangunguna sa pagrereklamo. Ulitin lang natin mga clear, yung 125M ni BP Sara, ang unang pumiyok dyan, si Representative Franz Castro, at kasama niya at that time si Manuel, si Congressman Manuel yata kasama niya eh. Saka si Brosas. Basta ang unang pumiyok, si Franz Castro, si Representative Franz Castro. Kasi sila yung mas critical eh. Tayo pa nga ordinaryong tao, mga hindi natin alam itong mga kwento behind that. Kung may mga abuso, meron ba tayong kamalayan tungkol sa 125 million na hiningi ni VP Sara kay PBBM noong 2022? Meron ba tayong kaalaman na ginastos to in 11 days? Wala. Diba? Kaya sila nandiyadyaan kahit papano para makapag-open din kung ano yung kabulukan ng gobyerno, ng administrasyong kasalukuyan. Ganun yun. O kahit ni nakaraan, kasi nabubunyag ngayon talaga yung nakaraang administrasyon eh. Diba? So bakit sasabihin ito? Wait. Bakit sasabihin ito na wait, ulit natin bakit sasabihin ito ni yan diba? Nakapasok na sila sa Kongreso, andyan na sila, binibigyan natin ng chance yung mga kalaban ng Estado. Gusto nga bigyan ni dating Pangulong Duterte ng chance to be productive members of the society. Now, gumagawa sila ng trabaho nila so far. At ito si Paduano, wala pa tayo nakita na siya ay naging na siya ay convicted. Ikaw, dahil ito ay hindi mukhang kumakampi sa inyo, sa kagustuhan ninyo, tinatag mo na nakapasok na sa NPA ang Kongreso, sa Kongreso, kahit wala na siya sa nasabing organisasyon. At the same time, di ba, may rebel-returnees nandun sa news kasama yung Alex Bunkayao Brigade. Di ba? Tapos, standing tall na tumatawa habang nag-aaway ang Marcos at Duterte. Teka lang. Tandaan natin mga kaklir. Kung dating miyembro ito, diba? Kung dating miyembro ito ng NPA, Alex Bunkayao Brigade. Actually, parang umalis siya sa NPA eh. Diba? Tumiwalag siya sa NPA. Sabi doon sa nabasa natin sa Wikipedia, diba? Okay. Kung tumiwalag ito at never pa itong nakasuhan at never to naging convicted, bakit niya ito inaalmahan? Samantalang ang dami niyang kasama sa Senado na ex-convict. Convicted yun. Diba? Si Senator Bato kung makapagsalita, diba? Hindi niya nakikita yung paligid niya. Okay. Ito, sabi, doon sa Wikipedia, sinabi lang, nakita natin, may letter daw si Paduano, pero hindi naman natin alam kung siya talaga pumirma, ginamit pangalan niya or what. Sila yung umako doon sa pagkakamatay ng Abadilla. Diba? Pero di ko nadinig mga kaklir kasi medyo mukhang matagal ng news to. Hindi ko masyadong kabisado yung kwento niya. So di ko alam kung nagsalita ba siya, inamin niya ba, like dating Pangulong Duterte who admitted verbally in his speaking engagement in the hearings na pumapatay siya ng tao. Sino ba ang mas nakakatakot? Itong si Paduano o si dating Pangulong Duterte at ang grupo niya kasama si Senator Bato? Sino ba mas nakakatakot? Ito at least sabi nila may pinaglalaban sila, di ba, they are for the farmers, laborers.
Pero yung missing persons sa Davao City na nandoon sa Laud Quarry. 'Di ba? Mababalikan mo yung issue eh. Kasi parang ang dating, "Uy, ikaw NPA ka eh." Parang ang dumi mo. Parang ganun yung dating, ang dumi mo. Hindi ka dapat pinaniniwalaan kasi NPA ka. Eh, ikumpara mo naman doon sa mga ex-convict na kasama mo. No? Ikumpara mo naman doon sa mga nakasama mong nakasuhan na ng plunder. 'Di ba? Eh, ito nga si Paduano, sila Franz Castro, wala pa naman 'tong nakakasuhan na tungkol sa plunder, sa pagnanakaw. Oh, sino mas mabigat? Sinong natutuwa? Ito na, sinong natutuwa na yung mga nakasuhan din ng plunder at meron pang pera sa bangko at hindi sinasole? Sinong masaya? Sino nagtatawa? 'Di ba? Kahalubilo nyo pa. Yung isang ex-convict, napunta dyan, di ba? Napunta lang sa Senado kasi binigyan ng absolute pardon ni dating Pangulong Duterte. Kasama nyo pa ngayon sa campaign ads nyo. Oh. Di sa atin lang, di pa mga kaya, dapat maging pantay lang naman yung pagtingin mo. Huwag mong daanin sa ganito. Kasi kung yung dati niya pagiging NPA, wala pa naman nagiging danyo sa bansa natin. Kaya sabi niya nakakasira eh. Nakakadanyos ng gobyerno. Teka lang. Sino ba mas nakakadanyos? Yung dating NPA, NPA na si Congressman Paduano na nag-contempt lang? No, nag-issue lang ng contempt or nag-motion lang for contempt? Dito sa bata mo si General Wilkins? Mas nakakasira ba yan? Kesa dito sa iniimbisigan ng 125 million na hindi mai-account. Hindi ma-explain. Even to the COA na nagkaroon ng notice of disallowance. Gumagamit pa di umano ng mga dinoktor na resibo. Sino mas nakakatakot dun? Sino mas nakaka-alarma dun? Sino mas nakakasira ng gobyerno? Di ba? Meron pa siyang sinabi dito for a while mga Cleara. Wait lang. Alam ko meron pa siyang binanggit dito. Tingnan natin tong news na to. Ano ba sinabi niya rito? Ito. Kita niyo ba? Okay. Pakinggan natin ha. Hindi ko alam kung pareho to eh. For a while. Active Police Colonel Grijaldo nilipat din pala sa House of Representatives sa kabila po ng kanyang medical condition. Sen, meron po kayong shinare na larawan sa inyo pong Facebook at nag-viral po ito. Sobra talaga, MJ at Admar. Sobra na yung ginagawa nila. Yun nga, kinisyon ko pa rin nga yung aming liderato sa Senado, no? Sinabi ko, alam nyo, pag ganito palagi mangyayari, chances are yung mga tao na who are trying to seek redress dito sa Senado because of the abuses that they are experiencing from the lower house ay mawala na ng pag-asa sa buhay dahil iniisip na, titingnan nila. Pumunta ako sa Senado, nagsalita ako ng katotohanan para malaman ng taong bayan kung anong nangyayari. And yet, hindi ako kayang depensahan ng Senado. Ngayon, ito. Wait, teka lang naman kasi, Senator Bato. That's the truth. Based sa inyo. Kaya nga gusto siyang matanong eh. Diba? Kaya siya gusto matanong to know if it is the truth na siya ay pinipilit, no? Pumirma to a document regarding the reward system. Diba? Alam mo ba yung kwento, Senator Bato? 4 na beses na siyang pinatawag. Una, pinagbigyan. Pangalawa, pinagbigyan. Pangatlo, pinagbigyan. Pang-4, hindi na. Kasi, kung gusto mo ipagtanggol itong si Colonel Grijaldo, sana tumulong ka. Diba? Kausapin mo yung doktor niya. Basta walang doktoran ha. Doktor lang talaga. Walang dodoktoring dokumento. Kausapin mo.
Tapos i-check the medical abstract. Talaga bang hindi niya kayang pumunta para mag-testify? You ask. Huwag mo sisihin muna dito yung house. Pag nakita mo, ito yan challenge mga ka-clear. Pag nakita niya, no, yung records na talagang hindi makagulapay. Ayan, kasi ambulatory na daw to eh. Hindi makagulapay sa sakit. Itong si Grijaldo. At imposibleng makapag-testify sa house, sa Quadcom. Yung batikusin mo ng batikusin. Di ba? Meron ka ng papel eh. May hawak ka na eh. Pero explain ko to kagabi mga ka-clear. The mere fact na pinayagan itong ma-release, diba, ng hospital sa Pasig. Ibig sabihin, hindi na namimiligro ang kalusugan nito si Grijaldo. Hindi tayo pwede ditong puro ganito, di ba? Na parang may insinuation, na may pang-aabuso. Prove it. Di ba? Kamay lang naman yan. Kahit na operahan yan. Sabi nga nila, 2 days, okay na yan. O di, Senator Bato, prove it na yung dinaramdam niya, it will take months. At dahil sa sugat niya sa balikat, hindi rin gumagana yung utak niya. Di ba? Dapat may connection eh. Hindi ako makapag-testify sa sobrang sakit. Hindi ako makapag-isip mabuti kasi sobrang sakit. Prove it. Diba? December 2 pa ito na operahan eh. Tapos December 12 yung hearing, 10 days. Nagre-recuperate ka pa rin. Sabi ko mga ka-clear, diba? Kung nagkataon na sinabi ng doktor, mismo ni Colonel Grijaldo na, hindi po namin pwedeng payagan. We won't take the risk. We won't take chances. Baka kung ano mangyari dyan, baka magkaroon ng komplikasyon yung sugat niyan. Wag muna po ngayon. Give us at least 1 week. O di, pwede naman, di ba? Sa tanong natin, nag-ano na to eh, na-orderan na. Immediately ba yung lawyer mo or lawyer ni Senator Bato, tinulungan ka ba para mag-file a motion to lift order of contempt? To justify, did you furnish the house of the current situation based on the doctor's advice na hindi ka pwede? Kung wala, wala. Diba? So, yon, sabi nga natin, bakit siya galit na galit? Kasi si Cheryl Wilkins, mukhang bata nila. Diba? Since Davao days. Davao City days, diba? Kasi may pakita na ako sa inyo. Mahaba ito mga clip, pero ito na kinuha ko. Kailan pa ba ito? Wait lang Anong year to? 2021. Okay, 2021 to. Check ko. Ganito siya sumagot eh. Fugitive ito, Mr. Chair. Ito siya. So, Mr. Chair, looking at the target personalities, wala namang Michael Yang doon, Mr. Chair. Or any alias na may Michael. Wala kaming makitang Michael Yang doon, Mr. Chair. Na kung saan pilit na inililink si Michael Yang at si Alan Lim kay Presidente just because may picture lang yung dalawang tao sa ating Pangulo. I reviewed because I personally supervised the whole operation starting from pagsundo sa mga transnational na chemist hanggang sa pag-dismantle ng Dumoy Clan Lab. Walang Michael Yang doon, Mr. Chair. Doon sa social media, Mr. Chair, masyado akong binash doon. Ang sinabi ko lang naman, doon sa Dumoy Clandestine Laboratory, walang Michael Yang. I did not clear Michael Yang, but I said, walang Michael Yang sa personalities sa Clandestine Laboratory sa Davao City. You can review. Liwanag yun mga ka-clear. Yan Itong hearing na to, September 16, 2021 2021. Panahon pa to ni dating Pangulong Duterte. So maliwanag, sinabi niya. Bigyan ko na kayo na kung bakit kailangan, mukhang bata talaga niya. Okay. Mukha kung gusto nang sabihin hindi, isagot sila dito sa ating vlog. Okay? Bakit? Mga ka-clear, that's 2021, panahon dating Pangulong Duterte. Tingin nyo, magsasalita siya against Michael Yang?
Hindi siya magsasita kay Michael Yang. Never. Bakit? Inabsuelto na ni dating Pangulong Duterte si Michael Yang. At ang pinahunting niya, si Colonel Asierto, na baliktad, di ba? Yung nagsusumbong na ito ay mayroong koneksyon sa droga. Baka hindi alam daw ni Pangulo, kaya binigyan niya ng idea. Saka si Alan Lim, di ba? Inabsuelto eh. Inabsuelto siya. Wait lang ha. Hanapin natin dito. Kasi para although napakita ko na sa inyo to. Inabsuelto siya. Ito. Sana ba yon? Matagal na tong video na to eh. Sige lang Ay, wali. Okay, hanapin natin Meron na akong video na to eh. Tinatagal siya dito. Siya mismo nagsasalita. Hanapin ko Meron siya dito sinabi. Isa sa speaking engagement si dating Pangulong Duterte. At sinasabi niya pa sa mga pulis niya, sa mga nandoon, bakit buhay pa yan? Referring to Asierto. Nasaan na ba yun? Okay, matagal ng speech kasi yun eh. Pero imagine ninyo just imagine, kung ganun ang presidente magsasalita, hahadlang ka ba? Hahadlang ka ba? Diba? Wala dito wala na. Basta meron dito dating Paulo Duterte. Okay. Wait tingnan natin. This is, wait Ang dati dito, nasa na ba yun? Okay, wait Ito. Tingnan natin Tingnan ko lang to. Okay, ito. Pakinggan natin to Hinanap ako. Pero hindi ito yung pinaka Pakinggan natin. Yung Rodrigo Duterte laban sa dating police official na si Eduardo Asierto at iba pang mga kasamahang polis na tiwali. Mula sa Malacanang, nasa linya ng telepono si Rosalie Coz para sa detalye ng balita. Magandang umaga sa iyo, Rosalie. Yes, magandang umaga, Ella. Kurakot, extortionist at ninja cop ang tawag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa dating police official na si Eduardo Asierto. Sa kanyang talumpati sa PDP Laban Campaign Rally kagabi, isinapubliko niya ang ulat ng otoridad laban. Imagine niyo mga kaklira, campaign rally to, pero dito inakwit niya na si Michael Yang. Sa dating pulis na dismiss dahil si Asierto ang nagulat na sabwat umano sa illegal drug trade ang Chinese businessman na kilala at malapit kay Pangulong Duterte at dating economic advisor nito na si Michael Yang. Subalit mismo si Pangulong Duterte ang nagpatunay na hindi totoo ang ulat at kilala niyang personal si Yang. Nagbanta ang punong ehekutibo laban kay Asierto at sa iba pang tiwaling pulis na kasama nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Duterte. Alam mo, Asierto, Pahardo at lahat kayong mga kurakot ng mga pulis. Tignan mo. Yan si Asierto pati si Pahardo. They were the ones who killed that Korean. And ito... Clear. Napaliwanag ko na sa inyo dati ito hindi sangkot si Asierto dito sa Korean. Nagkaroon ng desisyon ang korte dito. Wala pangalan niya. Sa totoo lang. Intriga ito. Intriga lang ito. Maliwanag sa sinabi ni Asierto, ay ni Wilkins kanina, General Wilkins, na wala ang pangalan ni Michael Yang doon sa Dumoy. Doon sa operation na yon, right? Doon lang niya sinabing cleared. Wala ang Michael Yang pangalan. Although tinuturo ni Jedsi Hong Ming. Assume na natin. Sige. Okay. Assuming na natin na wala siya doon sa sinasabi mong pag-raid sa Dumoy. May nakapagtimbre na sa iyo Diba? May nakapagtimbre na sa iyo na di umano sangkot sa droga, illegal na droga. Inimbestigahan mo ba, General Wilkins,
Did you make any effort? Of course, hindi. Eh, may pronouncement ang dating Pangulo na hindi totoo. Mag-e-effort ka pa ba, General Wilkins? Hindi ka na mag-e-effort. Dahil pag nag-effort ka, baka ikaw ang mabaliktad. Ikaw ang sumunod kay Colonel Asierto. Diba? So, hindi ka nag-effort. Alamin. Pero ngayon, tinan mo, lumalabas. Ang dami niyang kinasasangkutan. Droga. Yung bodega. Kung saan nakuha yung illegal na droga. Parti dun sa bodega na yun, si Michael Yang. Pogo. Diba? Hindi kasi ito napaimbestigahan kasi economic advisor, presidential economic advisor. ID yun niya, ID niya yun. Para malaya siya makapasok sa Pilipinas, labas-pasok, labas-pasok. Wala sa kanyang kakante kasi party siya ni dating Pangulong Duterte. Yun. Kaya, General Wilkins, totoo naman yata hindi ka masyado nagsasabi ng katotohanan pagdating kay Michael Yang. Diba? Iwas O, diba? Papiliin natin siya, ba't hindi siya nag-imbestiga? Kinikil lang naman daw niya sa Dumoy. O, papiliin natin. Kunyari kayo si Senator Raffy Tulfo, ano ka ba? Bobo ka ba? O corrupt? Mamili ka. Tapos ngayon, ang daming tinatanong sa kanya, yung iba evasive. Diba? Paikot-ikot. Di ko alam, di ko matandaan. Tapos magagalit ka pag na-contempt. Kayo din naman nagko-contempt dyan sa Senado, di ba? Ibig sabihin, abuso rin kayo. Tapos ngayon, parang ipapakita nyo, alam nyo yung style na NPA yan NPA yan. Si Paduano, NPA yan. Ngayon nagtatawa na yung mga NPA kasi sa ginagawa nila. Hindi ba tayo pinagtatawanan? Dahil sa ginawa ni VP Sara. Kung paano pagbandaan ng Pangulo. Diba? Kung paano pagbandaan si FL sa kasi speaker. Hindi natin gawagawang kwento yun. Nangyari yun. Hindi ba siya pinagtawanan nung sinabi niya gusto niya pugutan ng ulo yung Pangulo? Hindi ba siya pinagtawanan na sinabi niya dapat na siya ang priority nung 250 na airlift wing ng presidente, ng presidential airlift wing. Hindi ba rin siya pinagtawanan na dapat mauna siya lagi doon dahil gusto niya maging nanay. Kaya kailangan yung chopper. Siya ang priority. Not the president. Not anyone else, but she. Yun lang. Diba? Kaya minsan, ito mga clear, nakikita nyo ang issue dito ay yung kay Wilkins. Sabihin nyo, Senator Bato, kung hindi ba evasive? Doon tayo pumunta dapat, di ba? Ang issue dito is kinontempt siya dahil evasive siya sumagot at nagsisinungaling. Prove it. Diba? Prove it, i-counter mo na hindi siya nagsisinungaling. Ganun dapat ang laban. Huwag yung daanin sa personality ng tao, yung pagiging NPA. At ngayon, tinatawanan ng buong mundo ang Pilipinas dahil may mga NPA nakapasok sa Kongreso. Inalaw ng Supreme Court Kinilala sila, yung pagkatao nila, kinilala sila. Tapos itadamay mo pa yung mga AFP, bakit nandiyan yan? Di ba sign nila yung Supreme Court decision? Otherwise, nawala na yan. Dahil COMELEC nga yung unang tumutol Dahil wala daw track record. Kung track record ang pag-uusapan, ag-iisip tuloy ako, ano bang track record ng Agimat? Ano pa ba meron? Sige, Agimat. Ano pa? Agimat, siyempre pag bagong start ka pala, anong track record ipapakita mo? Ano nga track record ng Agimat? Anong ginawa? Alam mo kung bakit ko kayo naalala ko? Kasi kakaiba kasi pangalan nila Diba? Sige nga, mga kakli, magbigay nga kayo sa akin ng ibang party list na tingin nyo kakaiba na makagawa lang ng pangalan ng party list. Sige nga. Bis ng oras, 6:52 na. Ba yan? Okay, sino ba? Sige na. Duterte Youth. Anong marginalized sector ang nire-represent ng Duterte list? Duterte list. Duterte Youth, nasaan siya? Ayan, si Ben Reclamador. Tama.
Tinatanong lang natin hindi natin tinatawaran ng kagalingan nila. Kasi yung COMELEC at that time, although decided naman to ng Supreme Court, gusto nila tanggalin yung yung partido ni partido ni Congressman Paduano ay yung Akba, wait lang kalimutan ko tuloy. Ano yung binanggit ko sa inyo kanina? Abang Likod. Letter A yun Alam mo naman ng party list dati, pag letter A nasa unahan, kaya letter A yan. Abang Lingkod. Di ba? Anong track record daw? So, anong track record din ng iba? Ang pinuno. Di ba? Ang pinuno, ito. Ito nga, tama. Di ba? AXIS. Hindi, gusto na natin malaman. Kung meron naman, wala naman problema. Sabi ni Addictus Rex, AXIS, tingog. Diba? Ano yung track record nila at that time na kapapasok pa lang nila? Diba? May Paris na ba? May Paris na ba bago? Wait. Ito ba yung sa vendor? Yung ngayon, yung kay Diwata? Diba? Sabi not Snowman, Anwaray. Sino ba si Anwaray? Critical thinking, hello. Kayo party list na. Ikaw critical thinking, Supremo, may Supremo ba? Sorry, hindi ko talaga alam kung mayroong mga ganito, Pinapakita ko rin, pinapakita nyo, Sabi ni Menchu Yamamoto, notice how Digong and now how Wilkins always appear so triggered with just the mention of Michael Yang. Grabe makadepend kay, diba, makadefend kay Yang and segue the minute the question is about Michael Yang. Tingnan, diba? Parang, alam mo, parang kinukurot sila lagi. Para may kumukurot sa kanila pag Michael Yang na yung pangalan. Diba? Sabi ni James Yang, ang tunay na MPA sila talaga. Diba? Bakit? Killer. Tapos, pondo ng bayan, di malaman. Diba? Hindi natin sinasabi ninanakaw nila. Hindi lang natin malaman kung saan nila dinala. Diba? Laki-laking pondo din naman ng confidential funds ni dating Pangulong Duterte. Ayaw niyang i-account. SALN niya, ayaw niyang pakita. Sino ba talaga yung mukhang NPA dito? Sino ba talaga yung mukhang sumisira ng gobyerno natin? Wala akong pinipinpoint Tayo yung nag-a-analyze lang mga clear. Sino ba talaga yung nakakasira sa gobyerno? Yung NPA? Tiwalag na NPA? O yung ngayong corrupt? Yun lang naman yun. Diba? Ay, nako. Ay, Michael Castro, Kaplido. Oo. From Pampanga, papakibati pa family ko. Yes, Michael Castro. Family po ni Michael Castro. Yan. Kalin, amigo na mo. G, sabi ni Cheryl Andres. Okay, ito Goodman. Basta ito, Goodman ang dulo True, if na direct ng Quadcom, cross mo ba to? Yun Hindi, tama. Saka, you can feel naman na bata nila si Wilkins, General Wilkins. Kung hindi, pakita nyo hindi. Diba? Ay, salamat po, Ma'am Susan Inocencio. Actually, lahat naman po tayo dito nag-a-analyze. Kung may mali naman din ako talaga naman, pwede nyo namang i-bring up, diba? Kasi hindi naman natin monopolya ang lahat ng katotohanan, tayo nag-a-analyze lang. May mga pagkakataon din na, mukhang mali ang analysis ko. Okay? Katulad nung pwede natin banggitin, si segue ko lang. Meron daw piso-piso para kay Badoy. Hinanap ko naman sa yun, mga kakli. Hinanap ko naman sa mainstream, parang wala naman. Diba? But anyway, sabi nila may lawyer naman sila to file an appeal. Diba? Meron tayo isang bagong nakitang decision. Diba? Nung nakaraan nating decision, mga kaklir, sa isang kaso, parang City Hanky pa yon. Sinabi niya na parang manulose na yung right to appeal.
Pero may isang bagong kaso na sabi niya hindi, pwede naman sila mag-appeal. Yun lang. Diba? Kaya lang, yun lang, nagiging question pa rin kung ba't hindi mo na-lift yung order of appeal. Diba? Yun, question pa rin yun. Ito ba yun, Bobo o Tiwali? Sorry naman, Addictus Rex. Ulitin natin. Papiliin natin si General Wilkins. Bobo o Tiwali? Alam ka doon. Kasi, sinabi mo, doon lang sa ano mo kinilir eh. Sa Dumoy eh. O what? Ano nangyari? Ano nangyari na sa investigasyon mo? Tinuturo na ni Asierto. Mukhang hindi ka nag-imbestiga because up to now, wala kang alam. Ang nangyari na ngayon, nabaliktad na. Sila Asierto na, si Fajardo, at itong si Guban, ang may kaso na. Diba? Sila lang yung whistleblower, sila lang ngayon yung may kaso. Diba? Matagal mo na rin bang alam yung kay Asierto? Wala din naman siya sa Dumoy Wala naman pangalan ni Asierto sa Dumoy Batuman. Ano to? Batuman. Addictus. Nandito ba si Batuman? Ayan. Perfect combination ng Pogo. Diba? Saka, bago pa ito nagkaroon ng eleksyon, sinama ni Michael Yang, si dating Pangulong Duterte sa Xiamen. Tama ba? Xiamen, basta sa China. Pinakita niyo siguro dun kung gaano kalaki at kalawak ang kanyang ari-arian. Kaya, take good care of us, diba? Take care when you're there. Ganon. Please, take care of us. We have lots of investments that we're going to do and put in the Philippines. Di naging economic advisor, no ba? May mali ba dun? Di ba? Kaya, malayang malaya, pati formally, ubos ang pera. Ayan. Okay, mga kakli. Mamaya meron pa po tayo maghanap lang tayong bagong issues. Kasi sabi ko ito pinaka-latest. Kaya kinuha ko na agad. Dapat nga kanina pa to. Kaya lang, okay na to kasi ngayon may video na kanina puro post lang eh. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, papalalang, magtulugan inyong karapatan. Bye! Ingat!